Nagabisin niya mga boss. So tapos na yung pangalawa na inverter ito. So yan, testing natin. Go muna natin yung frequency. So tinanggal ko yung sa flip-flop niya dahil sira na yung module ng flip-flop. Hindi na gumagana. Yan, hello. Try natin. High. Yan. May high pa siya. Yan. Low. Hello mga boss. Yan. High. Power. Upgraded na din mga boss. Tapos binagawan din natin yung timer nung pag-delay niya dahil ang bilis magtigil ng blower para mapalamig niya agad, lumamig agad yung heatsink. Kasi dapat talaga lumamig agad siya para hindi na i-stress yung MOSFET. So yung mga MOSFET di ako nagpalit mga boss. Yan. Kasi goods naman. So dito lang tayo nagpalit tayo ng capacitor. Ito mga 3 piraso yan, palit tayo. Tapos yung ito, tinanggal ko yung potentiometer. Yan. Saka yung 500K din doon sa frequency. So ayan, so goods na yung unit. So ang wala lang talaga, hindi ko lang talaga palitan na ito sa flip-flop dahil wala tayong yung parts na ganito. Tayong module niyan. Kung gagawa man tayo, di magkakasya. So ayan, sa mga gusto pong magpa-upgrade ng inverter, ayan. Power. So siningil SCR ko lang. Siningil na SCR ko kasi pag double na iba yung takbo ng kuryente. So di siya nagiging bagay dun sa anong ito, sa inverter na to, kasi pag yung dalawang SCR niya, giinit talaga itong maigi. Although goods naman yung SCR, so ito lang yung SCR lang nilagayan isa. So yan. Power. Goods. Yun lang talaga. Okay na. Ay, saka pala nagpalit din tayo pala mga boss ng electrolytic capacitor. So ito yung nakalagay sa kanya dati. So kung mapapansin nyo, umbok na. So pa nagkatas-katas na pati. Naglabas na sa kanyang liquid. So goods na. Okay. Alright, saka yun, mga resistor, palitan tayo, nag-upgrade. Yan na, yun lang.
sa mga gusto po magpa-upgrade saka magpagawa ng PDC ang inverter saka magpagawa din ng PDC na inverter din, PM lang kayo mga boss. So nagre-repair tayo ng mga unit. So yung kanina, yung nilagay ko kasi kanina dalawang 2.5, so nangyari ayun, yung isa na pumutok yung isa, nag-ipot. Aware na, hindi nang ilosong